Hello students! So ngayon, ang pag-aaral natin ay tungkol sa factoring by grouping. So at first, dito medyo mahirap yung factoring by grouping kasi here makaka-encounter tayo ng sometimes more than 4 terms. No? Here, meron tayong 4 terms, m cubed minus m squared plus 2m minus 2. So sa factoring by grouping, all you have to do is to combine kung ano yung pwedeng magsama. It could be pareho silang divisible by 2 or pareho sila ng mga exponents, ganon, and mga variables. So, sa case na to, mapapansin natin meron tayong m cubed saka m squared. Ito pwede nating i-group as 1, tapos ihiwalay natin tong 2m minus 2 kasi makikita natin, papansin natin na pareho silang divisible by 2. Meron silang common na 2, no? May commonality sila. So, kaya i-group natin. So, group natin siya na ganito. So, we have m cubed here, m cubed minus m squared. Yan, m squared. And then, i-group natin siya separated by plus sign, and then we have 2m minus 2. Yan, 2m minus 2. Now here, makapansin natin meron tayong babalik tayo sa yung common monomial factor, no? So what is common here? Ano yung common sa kanilang dalawa? Dito, ang common sa kanila pareho silang mayroong variable m, di ba? At the lowest is m squared among the two, di ba? We have here m cubed tapos m squared. So kunin natin yung m squared kasi siya yung lowest, di ba? Ito yung minimum, kumbaga, no? So m squared. Kaya we're going to factor it out. So equals m squared times yan. So mamaya na natin yan balikan. Plus here meron tayo ditong common din dito. Ang common dito, class, hindi yung m kasi isa lang yung m dito eh. So ang common dito is 2. Yun yung extract natin. Extract it out, no? Tatanggalin natin siya. So magiging ganito yung answer natin. 2, yan. And then times yan, may parenthesis tayo. Okay. Balikan natin, no? So in-extract ko lang muna kung what is common. Okay, what is common to both sides. Yan. Kinuha lang muna natin yung common. Huwag nating sabay-sabayan. So, balikan natin ulit ito. Kailangan bumalik tayo sa m cubed minus m squared, no? Pag finactor out natin. So, here, m cubed na ilabas na natin yung m squared, kaya m na lang dapat matitira. Okay? So, when we multiply m times m squared, ito, pag multiply natin, siyempre ito yung sagot, m cubed. Diba? So, next is, meron tayong minus sign. Ayan. And then, class, meron na tayong na-extract na natin, class, yung na-extract na natin yung m squared. Ito. So, hindi na tayo pwedeng maglagay dito. At ang matitira dito, alam naman natin na meron ditong invisible 1, di ba? Always meron yang 1 dyan. Kaya matitira ilalagay natin dyan is 1. Okay? Such that, pag multiply natin, babalik tayo sa dati, di ba? Babalik tayo sa dati na given. So, m squared times m cubed, m squared times negative 1 is negative m squared. So, ayun pa rin, di ba? So, dito ang in-extract natin yung 2. Ayan, nilabas natin. So, ang ilalagay na lang natin dyan ay m. Ayan. Tapos, minus. Dito, class, ay wala na, nailabas na natin yung 2. Pero alam naman natin na yung 2 times 1 yan. 2 times 1, 2 pa rin, di ba? Kaya meron ditong invisible na 1 katabi niya. 2 times 1 yan eh. So, meron tayong nakalagay dito na 1. Di ba? Such that, pag minultiply natin, pag titry natin i-multiply, dapat babalik tayo sa original. So, ito yon, m squared times m, we have m cubed, and then m squared times negative 1, we have m squared. And then we have 2 times m is 2m,
And 2 times negative 1 is negative 2. Okay, dapat babalik tayo ng ganon. So, for that, alam natin na tama yung factoring natin. The next step, hindi pa tayo tapos dyan. No? The next step is you are going to combine ulit yung what is common. So, we all know that the common there is this much. Yan. Ito yung common sa kanila. Sa kanilang dalawa. Pareho silang merong m-1. So, pagsasamahin natin yan. Meaning, i-extract natin yung common. Hindi pala pagsasamahin. No? We're going to extract it out. So, pag in-extract natin yung m-1, you're going to write it only once. Okay? m-1. Isang beses lang kasi in-extract lang naman natin siya. And then, times, multiplication na tayo. Yung naiwan, no? Ang naiwan dyan ay etong part na to. Tsaka ito. Yan. Yan ang ilalagay natin dito. Yan. Ilalagay natin dyan. Ano? Dapat nandyan siya. So, we write it magiging m squared tapos plus 2. Ayan yun. Yung naiwan. Pero, I'd like to remind you na dapat ang operation natin is not anymore addition. Multiplication na yan. And that will be our final answer. Okay. So, yung addition, ito yun, yung addition. Yan. Ito yung napunta yun dyan. Yung addition. Okay. So, next example tayo. Okay, so next example natin, class, dapat medyo mabilis kayo dito eh. Kasi dito, class, dapat makita nyo muna kung ano yung may common. Dito mahahalata nyo ang common dito. Meron ditong 3, tapos merong 4, may 9, may 12. So, etong 3, 9, 12, pwedeng divisible by 3 sila. Pero itong 4, hindi, di ba? So, pwede nating pagsamahin dito yung 3 and 9, di ba? Kasi yung 4 and 12, pwedeng sila magsama, di ba? 4 and 12 because divisible sila ng 4 while 9 and 3 are divisible by 3, di ba? So, i-group natin sila. So, sometimes change talaga yung group. But do not alter the sign. Okay, so here, gagawin nating ito yung pagsasamahin natin. Ito muna. Itong part na to, saka siya. Ayan. Tapos, ito naman, si negative 4n squared, ang katambal niya, ang partner niya, ito. No? So, sinabi ko na kung bakit. Kasi, pareho silang divisible by 4. While the other one, pareho silang divisible by 3. Okay? So, ganun lang yon. Now, try natin. At sagutan natin siya. Okay, equals. So, ang magkagrupo ngayon ay si 3n cube. Sila yung magkagroup. Yan. Tapos si plus si 9n. Plus 9n. Okay, silang dalawa yung magka-pair. Tapos, class dito mayroong problem dito ngayon. So, yung negative 4n saka yung negative 12, pareho silang negative, di ba? So, dito hindi tayo magkakaroon ng positive sign, kundi lalagyan natin siya ng negative sign. So, bakit? Tingnan natin kung bakit. So, lalagyan natin siya ng negative sign. Okay, it's because pareho silang negative. But pagka ginroup natin sila, dapat positive silang pareho. So, here, ang nanditong sign ni 4n squared is negative. So, negative sila, kaya nag-negative ako dito. But, pag nilagay ko siya sa loob ng parenthesis, dapat positive yan. Okay? So, mamaya tignan natin bakit. So, 4n squared, lagay natin dyan. 4n squared. Tapos, si negative 12, sabi ko nga kanina, it's not anymore negative pag nandito sa loob ng parenthesis. So, lalagay natin dito is positive dapat siya. So, positive 12. Okay. So, bakit? Ang tanong ganito. So, class kasi, pag multiply natin to, negative, no? Negative
times positive, ang answer natin is negative. Ito yon, negative 4n. Diba? Yan, negative 4n. So, negative times positive is negative. And negative times positive, times to kasi naka-parenthesis distributive property. So, negative times positive, the answer is negative. Babalik tayo sa dati. Okay? So, that is why positive yung nilagay ko dito. No? Okay. Now, tanggalin muna natin yan. And then, we extract what is common. So, ang common here, the common here is pareho silang divisible by 3. Pareho silang may variable n. So, we extract. Pareho silang may 3. At pareho silang may n. The lowest is n to the first power. Kaya isa lang to. No? This is the lowest. While the other one is n cube. Kaya, yung lowest lang kinuha natin. Okay, next. So, parenthesis muna natin yan. And na-extract muna natin yung common. No? So, hindi tayo nagmamadali. So, next, minus. Dito naman ay ano naman yung common dito? So, what is common there is, ang common dito ay, sabi ko kanina ay 4, di ba? Kasi 4 times 1 and 4 times 3 para maging 12. Pero wala ditong variable n, wala rin dito. So, therefore, ang lalagay lang natin is 4. No? Okay? So, lagay natin yung 4. What that is common to both the terms, di ba? Both of the terms. Kaya, matitira na lang yung parenthesis na yan. Okay. Now, balik tayo sa first. Sige, so balik tayo sa first. Ang titingnan natin ulit, na-extract na natin yung n, di ba? So, meron tayo ditong na-extract na natin yung 3, yung n, ang natira na lang dito is n squared, no? Para maging 3n cubed. So, ilalagay natin dyan is n squared. Okay? Lagay natin n squared here. Okay? Tapos dito ay na-extract na natin yung n. Ito na yon. No? Hindi na tayo pwede maglagay ng n dyan. Na-extract na natin yung 3. Pag nag-multiply tayo dito, number times 3 equals 9. So, anong number yon? Correct. So, 3 yon. Tama. So, 3 na nandyan. Okay? Tapos, meron tayong plus sign. Okay, kinopya lang natin yung plus sign na ito. Ayan, plus sign. Now here, in-extract natin yung 4. Dito, ang matitira na lang, kaya nawala na yung 4, naka-extract na. Matitira na lang is n squared. So, lalagay natin dito is n squared. Okay. Tapos dito, na-extract na natin yung 4. So, dapat meron ditong number times 4 equals 12. At yung number na yon ay tama, 3. Okay, 3. Then we have here plus. Okay. So, you will notice, meron na tayo ditong common. So, what is common? Ito yan. So, dapat meron always common. Yan. Part na yan. No? So, n squared plus 3, saka n squared plus 3. And then, we're going to extract it out. Okay? So, extract natin yan because that is common. That is n squared plus 3. Yan yung common. Okay? Next, multiplication na tayo dito. Bakit multiplication? Kasi etong part na to, etong part na yan, yan, at saka ito, yun yung pagsasamahin natin. Ilalagay natin dito. Yan. Yun. Okay? Kaya, ito, magiging multiplication na yan. So, we have 3n, tapos sulat natin minus 4. Okay? Diba? So, wala na yung operation, multiplication na dapat yan. Okay? So, that will be our final answer. That is the factored form. Okay? Next, dito naman tayo sa example number 3. Okay, sa example number 3, ganun din ha. Medyo may, ito galing to sa module, kaya may problema yung sa module. Tignan nyo kung paano nila ginawa, saka etong nandyan. Okay, now, here, mapapansin natin, sabi ko nga kanina, pwede i-group natin yung pareho. So, this is, you will notice, divisible by 3 and 6, no?
While here, z plus 2, wala, ano? Okay. So, pwede rin sana etong 6 and 2. Kaso lang, mas maganda ito na lang, yung 3 and 6. Okay, 3 and 6. Okay, now, so, ganito yan. So, equals, extract natin, what is common here? Sabi ko nga is 3. Diba? Common sa kanila din yung z. Pero while, before that, lagay natin muna yung i-group natin para hindi tayo malito. So, 3z squared plus 6z, siya yung magkasama. Okay? Plus, we have another one, z plus 2. Ayan. So, yung magkakatabi na talaga yung pinag-group natin. Pero kanina, hindi magkatabi, di ba? So, again, extract natin yung what is common. Common here is, as I've said, 3 and z. So, extract natin. 3 and z. And then, make a parenthesis. Mamaya na natin i-mind yung iba. Okay, para hindi tayo maguluhan. Here, ang tanong dito, ano yung common dito? Okay? So, walang common dito, no? So, z plus 2 lang yung nandito. So, i-rewrite lang natin yan. Sige, i-rewrite natin. So, we have z plus 2 because wala siyang common eh. So, rewrite z plus 2. Okay. Now, here, balik tayo ulit. Balik tayo. So, kung na-extract na natin dito yung 3z, ang matitira na lang ay, para maging z squared, z na lang. No? Okay. So, z. Lagay natin dito z. Ayan. Tapos dito, na-extract na natin yung 3. So, it should be number times 3 equals 6. So, that number is equals to 2. Correct. So, hindi na natin siya lalagyan ng z na variable. Kasi pag naglagay ka pa dyan ng z, magiging z squared na ang labas, di ba? Kasi na-extract na natin tong z. Nasa labas na yan eh. So, here, lagyan lang natin ng plus. Ayan. So, you will notice, meron na naman tayong common to both side. And this is the common. Ayan. So, yun yung common to both side. And then, last thing, gagawin natin, extract natin what is common. Okay, the common there is z plus 2. Z plus 2. Yan ang common sa kanila. 2 yan ha, hindi yan z. Okay, nilagyan ko naman ng bar yung z. Tapos, sabi ko nga, itong part na to, itong part na yan, ilalagay natin sa pangalawang parenthesis. Yan. Lalagay natin sa pangalawang parenthesis. So, lalagyan natin ng, yan, pangalawang parenthesis. So, nakalagay dyan yung 3z. Tapos, ang problema, anong number? Kasi yung z na-extract na nga natin, di ba? Kasi yung z dito, na-extract na nga natin dito eh. Z plus 2, z plus 2. Ito na nga yun. So, anong lalagay mong number dyan? So, ang totoo, meron ditong invisible 1, no? So, always yun meron yang invisible 1, whether we like it or not. Yan, meron yang 1 talaga. At yan ang ilalagay natin dito. 3z plus 1. And that will be our final answer. Ayan. Ayan yung final answer natin. Okay? Next. Dito naman, last example natin to. Ito galing dito sa module. May problema sa module to. May error dyan. Ang nilagay kasi dito is squared. Merong n squared dito. So, tinanggal ko na kasi mali, no? Maguguluhan tayo. Tignan nyo yung solution yan, maguguluhan tayo dyan. Okay, so here, mapapansin natin, pwede nating pagsamahin dito ay ang, okay, so gawin natin yung ito na, yung pagkakaayos na yan. Okay, yung pagkakaayos na yan, gawin na natin, ganon. Okay, sige. So here, pag ginamit natin siya, divisible siya sa 6, di ba? So 6, yung greatest common factor na 6. Dito naman, ang greatest is 8, di ba?
So, kunin natin. Sige, 6. Pero, before that, i-ano muna natin siya. I-group muna natin kung sino yung pinagsama natin. So, ang pagsasamahin natin is 18 mn. Yan, si mn na nasa module niyan, n squared yan. Okay, plus si 6me. 6me. No? Tapos, plus si 24. Yan, 24in plus 8ie. Yan. Okay, silang dalawa. So, again, what is common here is 6. And common also is m. 6 and m. Okay, yung common sa both terms na to, mamaya na yon. Dito muna. So, equals, extract natin yung common, which is 6. And then, also, m. Okay, mamaya na natin alamin kung ano yung nasa loob niyan. So, what is important? Yung common muna. Okay, next is, dito naman, ano yung common dito? So, common dito, sabi ko kanina, is 8, no? 8 times 1 and 8 times 3. Okay, okay. Tapos, other than that, meron pa yung variable I. Common sa kanila, di ba? So, lagay natin. We have plus 8 and I. That is the common to both sides. Okay, so balik tayo ulit dito. So balik tayo dito, 6m, na-extract natin yung 6 at kulang na lang ng ilan para maging 18? Kulang na lang ng, of course, kailangan ng 3, di ba? So 3 times 6 is 18 and lagyan natin ng n, no? Then here, plus, na-extract na natin yung 6. Okay, ito na yon. Na-extract natin yung m. Matitira na lang ay yung variable e. So, lalagay natin variable e. Okay, here, ang na-extract natin dito is 8. Kailangan natin ng number times 8 equals 24. That number is equals to 3. No? Okay. So, lagyan natin ng 3. 3. Okay, nagamit na natin o na-extract na natin yung I. So, ang kulang na lang dito is n. Okay, so n. And then, dito naman, na-extract na natin yung 8. Na-extract na yung I. Yung e na lang ang kulang. Okay, so, plus variable e. So, have you noticed, meron na naman tayong common. So, ang common dyan, 3n plus e. Dito rin, no? So, 3n plus e. So, yun ang gagawin natin na common ulit. So, another common. Malalaman mo na tapos ka na kasi multiplication na yung answer mo. Pagka habang may addition sign ka, hindi ka pa tapos mag-factor. Okay? So, here, pag nagdalawa na sila ng common, yan. So, that's the time meron na tayong multiplication. So, we have the common is 3n plus e. And then, another factor, eto ngayon, etong 6m at saka itong 8i, pagsasamahin natin dito. Yan. Okay? So, magiging ganito yan. 6m plus 8i. Okay? So, wala na tayong addition kasi this much, etong addition na to, yung plus na yan, eto yan. Yan. So, nawala. This is multiplication na. Okay, multiplication. And that will be our final answer na yan. Okay, final answer na yan. Ganyan lagi. Okay? So, that's it. And thank you for watching.